Meron tayong underrated smartphone na meron lahat, naka 6,150 mAh battery, Snapdragon 8 Elite chipset na may dedicated gaming chip, 1440p BOE Q10 AMOLED, at naka 144Hz at kung ano-ano pa. Siyempre, si iQOO 13 lang ang katapat. Siyempre, ginamit ko to sa ilang araw at ang dami kong nagustuhan. Pag-uusapan naman natin yung ganitong device at yung brand niya. So, bakit sinabi nga underrated yung smartphone na to? Kasi compared kay Nubia smartphones, masabi ko underrated si Nubia smartphone kasi yung software niya, yung experience niya maganda, but this iQOO 13, even though maganda rin yung software at yung kanyang experience, this was not released dito sa Philippines unlike sa kay Nubia. So, ang tanong, ano nga ba si iQOO? Si iQOO o Vivo iQOO ay isang sub-brand ni Vivo. So, anong pagkaiba nilang dalawa? Si Vivo, alam mo naman rin na you might like them, you might hate them. Of course, you might hate them kasi overpriced nga ba yung smartphone sila. Pero look at the brighter side. Alam mo naman rin na pang basic use lang siya, pang matagalan battery, pang camera, at yung taong di tipong performance yung target nila, syempre, doon sila sa Vivo. Of course, alam mo naman din yan sa mga V series at Y series nila kasi di naman tipong performance yan. Pero si X series alam ko naman na pang performance siya at camera monster. Si iQOO naman dito ay opposite. Kasi yung target ni iQOO is syempre, alam mo naman din, yung mga tipong hilig sa tech, pati yung hilig sa performance. Pero camera-wise, it is of course na hindi naman ganun ka-compromising pero maganda naman yung camera. iQOO is considered to be the Poco of Vivo. Subscribe to my channel will be iQOO Plastic. Well, kain muna tayo. Sa ilang araw na experience ko to, I laughed. Kasi hindi lang sa very unique na experience na nagamit ko to sa isang iQOO brand. But at the same time, ito rin yung na-unleash na ni Vivo yung potential niya na kaya makipagbagay sa gaming at camera. So, Vivo Philippines, baka naman. Of course, andito tayo sa Palmas del Mar, which is yung Spanish type na hotel dito sa Bacolod City. Of course, napaka-relaxing at napaka-init kasi summer nga. Of course, dahil summer, syempre, expect nyo na rin yung smartphones nyo mainit. And of course, para hindi mainit, subscribe na kayo. Si iQOO 13 ay isa sa mga smartphones na very unique yung design. Kasi out of any smartphone in any mainstream brand, si iQOO naman yung design niya is magkaiba sa kanila. Like, may sariling identity. Tinatawag to ni Vivo ay portrait type design. Siyempre, nakita mo na yan sa Redmi Note 14 Pro plus 5G, pati na rin si iQOO 12 na ganito rin yung design. Pero syempre, alam niyo na rin na yung design reference niya ay si iQOO 12 pa rin. Kasi parehas pa rin sila itsura yung design ni iQOO 12 and yep, same design pa rin sila. Except na siguro yung parang design is yung kanyang ring flash, dual flash pa rin to, pero yung sa iQOO 12 ay nasa labas. Yung logo na iQOO, yung BMW, ay nasa left pa sa iQOO 12. Dito sa iQOO 13, nasa right. Pero at the same time, yung pagkaiba na rin, meron tayong ring LED halo light sa camera. So, ano naman to sa design niya? Siyempre, pangdagdag lang yan sa design aesthetics niya. And of course, alam natin gimmick lang yung halo light niya. At least, may aesthetics, diba? Pwede naman iset yung rear light effects niya for incoming calls, notifications, charging music, power on, o atmospheric light effect. Siyempre, yung kanyang design kaya naman makipagbagay sa mga mecha design na gaming phones, parehas kay Red Magic 10 Pro at yung Infinix GT 20 Pro. Pero sa flagship naman, kaya rin sila makipagbagay ni Vivo X200 Pro. Grabe si iQOO. Siyempre yung pinili ko yung design ay yung Legend Edition ni iQOO o tinatawag nating puti. Because, bakit pinili ko tong design? Kasi meron tong BMW na logo and the same time parang limited edition yung kanyang itsura. Pwede mo rin i-flex yung sa kaibigan mo, yung iQOO 13 mo na may BMW logo at pati na rin yung halo light niya. Kulang na lang yung BMW na sasakyan. Oh yeah, wala na pala akong sasakyan na BMW. Partner pa rin sila ni iQOO at BMW for 5 years at stay strong pa rin.
Yung tradisyon nila ni BMW at iQ na variant still continues till this day. As far as the design goes, this is the best example of a well-designed phone. Kasi when you look at it, siyempre unahin natin yung mga materials at pati yung quirks dito. Metal yung frames niya at yung likod niya ay glass. Pero depende naman sa variant kasi yung itim na variant ay mukhang plastic yung likod niya. Unahin natin yung metal frame sa gilid. Sa right side ay volume rocker at power button. Sa ilalim naman, speaker, Type-C port, microphone at SIM card slot. Pero syempre wala tayong micro SD card slot. Pataas naman is speaker at yung microphone. Sa left side syempre wala naman. Pero heto rin na notice ko sa metal frame niya. Take a look again sa metal frames niya. Syempre natin yung volume rocker. Meron tayong antenna band sa itaas at pababa. Sa ilalim naman, meron tayong antenna bands between the Type-C ports. Sa left side, dalawang antenna band sa itaas. At sa itaas naman, dalawang antenna band. Bakit ang raming antenna bands dito? Oh, take note, aluminum alloy to by the way. Ginamit rin to siya, same sa Vivo X200 Pro. Kasi pag hinawakan natin yung smartphone ng ganito, at least meron pa tayong space sa dalawang antenna bands na sa itaas. Pero kapag nasa right natin hawakan, syempre, tabon yung nasa ilalim, pero at least meron pa tayong functioning antenna bands kahit saan. Sa likod naman niya ay syempre made out of glass, pero hindi siya na-specify kung anong glass ang ginamit dito. Oh, by the way, ginamit ko to yung TPU case niya, syempre pang protection. Pero very smooth yung kanyang glass sa ilalim. I think matte yung ginamit dito. Pero at the same time, meron tayong indentation sa iQ logo, pati na rin yung BMW niya na logo. Pakurba rin yung glass niya sa likod kasi pag hinawak natin sa kamay, super komportable hawakin kasi parang may indentation siya sa ating kamay na hindi siya masakit. Hindi sa ibang smartphones na fully flat yung likod at maranasan natin yung sharp corners niya sa edge display niya dito. So kapag kurba yung display, edi easy grip rin sa ating kamay at super komportable. For short na lang. Naka IP68, IP69 rin tayo kasi kapag nabasa na ito sa ulan, syempre hindi papasukan ng tubig o any alikabok dito sa smartphone. Babala sa lahat, huwag nyo iloblob yung smartphone nyo sa tubig. Kahit pa paano, IP68 o IP69 pa rin yan, papasukin pa rin ng tubig. So, kapag nasira yung smartphone nyo, syempre wala na yung warranty. Of course, syempre wala naman yung warranty yung China ROM smartphone, pero you will still pay for the damages. Kahit pa paano, even sa mga durable smartphones, huwag nyo tapon hanggang sa masira. Kasi pag nasira niyan, hindi na yan cover again sa warranty. Punta naman tayo sa display. Napaka-immersive yung kanyang display. Walang borders, walang bezels, walang chin, walang notch or whatever. Notch? Existent ba yan sa 2025 na smartphone? Of course, napakalaki rin yung kanyang display. 6.82 inch BOE Q10 AMOLED display. Naka 2K display tayo o 1440p pero depende naman sa iyo kung gusto niyo 1080p para matipid battery. Naka 144Hz naman tayo. Very smooth naman yung pag-scroll natin. Naka 4500 nits yung peak brightness niya. Syempre all around battle na yan sa sunlight. Meron tayong visual enhancement feature para ma-enhance yung quality ng display natin habang nanonood ng video, pati na rin yung MEMC o motion interpolation para may smoothness rin yung video. However, Chinese applications pa lang yung supported niya. Na-test ko naman siya, apparently, sa Bilibili China na application. Pero, masasabi ko lang sa MEMC display niya, medyo may inaccuracies din na sometimes hindi niya na-smoothen yung video. Pero at the same time, hindi naman siya nag-smooth kapag may slow motion video. For example, yung mga action movies, may mga slow motion yan. Syempre, hindi niya na gawa ng MEMC. Yung fingerprint scanner niyan, naka-ultrasonic niyan. Mabilis na mabilis yung kanyang pag-open. Sa operating system naman, this is the best operating system na ginawa ni Vivo. Naka-Origin OS 5 tayo based on Android 15. Pero of course, sa mga India at Indonesia variants, naka-Fantouch OS 15 based on Android 15. Ito yung UI niya na napakagaan, napaka-stable at napaka-swabe. Sa ilang araw sa pag-experience ko ng Origin OS, I will describe it na it is your house, make it as yours. Ito rin yung best definition ng Origin OS na kasi it's your smartphone, make it yours. Of course, alam mo na rin yung sinasabi ko, yung customization niya. Meron tayong tinatawag na mood cube para i-customize natin yung home screen natin. Well, parang bahay lang din yan natin na i-decorate. Hindi lang yung lock screen at home screen yung pwede customize mo dito. Meron pa tayong dynamic effects
pwede natin customize lahat-lahat. From fingerprint scanner, charging animation, home screen transition, at iba't iba pa. Like, bakit kaya hindi kaya ng mga kumpanya gagawin lahat ito? Meron naman maraming features si Origin OS na wala sa FunTouch OS, pero dapat kailangan listahin rin ni FunTouch OS. Pwede mo rin i-drag yung pictures mo at text sa Origin Island na may applications. Sadly, Chinese applications lang yung andito. May Origin Island tayo, both Spotify at Apple Music supported. Pati na rin yung Vivo Office Suite na hindi lang i-link yung smartphone sa laptop mo, pwede mo rin i-screen mirror at i-interact sa laptop. May AI features din tayo like yung Smart Erase dito, pwede mo rin i-circle to erase. May magic move rin para i-move natin yung subject na kahit anong posisyon. Pero take note sa mga users na China ROM pa rin to yan, hindi naman big deal yung pag-install ng Play Store dito kasi pwede naman install via App Store ng Vivo. Pero meron tayong problema sa mga AI features na kadalasan nag-error or network error kasi napakalayo ng server nila. So, heto na yung hinihintay nyo lahat. Yung hardware at performance ng smartphone na to. Yung chipset niya bagong-bago, Snapdragon 8 Elite, naka UFS 4.1 rin tayo. At sabi ko nga malakas to kasi naka 2.8 billion Antutu scores nga to at naka 91% stability tayo sa wildlife extreme test. Sa basic use of performance naman tayo, syempre napakainit ng smartphone kapag mainit yung panahon. Pero kapag normal yung temperature, syempre uminit rin pero hindi gaano. Naka 6,150 mAh battery na to and it can last me around 1.5 days ng usage. Pero nakadepende rin sa usage ninyo. Pero pasalamat rin tayo kasi napaka-efficient rin ng Origin OS na hindi rin matakaw sa battery. Sa gaming performance naman, naka supercomputing Q2 chip na to. Take note na hindi lahat ng features ng supercomputing Q2 chip ay gumana sa mga global games pero kundi yung mga Chinese games lang and syempre nilalaro ko na rin yung isang Chinese game. Unahin natin si Honor of Kings China kasi siya lang may game frame interpolation. Kasi yung mga mainstream games natin na nilalaro hindi naman supported yung game frame interpolation. Pero at least nakalaro tayo ng Honor of Kings pero China version. Ito, pinakita ko na sa iyo na may frame rate interpolation na tayo. Pero, so far in my experience, diba sabi nito na 144Hz yung supported niya. However, our eyes cannot see the true 144Hz kapag galing ka sa 120Hz. So, wala tayong makitang difference masyado. Na-notice ko na biglang bumaba yung temperature dahil binalik siya sa 40 FPS yung gameplay pero binawi naman sa frame rate interpolation na naka 144Hz agad. Nalimutan ko na may 120 watts charger tayo na kapag nalobat yung smartphone natin, at least pwede pa tayo maka-charge to 100% in just 34 minutes. Meron din to siyang bypass charging na kahit lobat ka na, isang saksak lang pwede ka na maglalaro ng matagalan. Sa Genshin Impact, ultra high lahat. Pero heto rin na notice ko kasi heto rin isa gumamit ng supercomputing Q2 chip which is yung game super resolution. Heto yung itsura kapag naka super resolution tayo. Napaka ultra HD ni Kazuha kahit ultra high gamit natin na settings. Pero at least, di ba, hindi blurred. Yung sounds nito ay napakaswabe, masarap pakinggan at medyo bassy na rin. Eto, pakinggan mo muna. Bumalik naman tayo sa battery niya kasi eto naman yung pinaka-interesting. Kasi akala mo low bat ng smartphone mo, pag na-low bat niyan, hindi na siya umandar. Pero plot twist, umandar pa rin to siya pero nasa safe mode na siya at gamitin mo na lang yung contacts pang tawag. Nasa finale na tayo before our conclusion. Syempre yung camera na. Yung camera UI niya ay familiar na talaga sa'yo, no? Tsura pa lang. Snappy naman siya pero hindi siya ganon ka-snappy compare sa snapshot mode niya. Meron tayong 50 megapixel na camera. 50 megapixel wide, 50 megapixel ultra wide at 50 megapixel telephoto. Grabe, 3 beses na 50 megapixels. Ang ganda ng camera niya, napaka-vibrant yung colors at grabe naman yung dynamic range. Yung sharpness at detail niya ay napaka-swabe. Pero yung kuha niya ay malapit sa Vivo V40. Meron tayong 3 camera modes, natural, textured at vivid. Pero comment mo lang kung saan gusto nyo. Pero majority ng tao ay gusto ng vivid. May na-notice tayo ng color shift as we switch the lens. Heto yung ultra wide, 2x, 4x at 30x.
Alam mo naman na si Vivo ay well known sa mga portrait shots. Napakaswabe ng bokeh niya. Ay parang nakakodak lang ng DSLR. Pero take note, hindi to siya Vivo X200 Pro na quality. Sa night shots naman, si Vivo yung tipong camera na kaya makakita sa gabi. Grabe naman yung lightings niya sa gabi. Meron tayong issue rin sa night mode niya. Grabe yung noise level. Pakita ko sa iyo, nasa ibabaw yan ng puno. Soft na soft yung kuha niya. Tapos grabe naman yung glare niya. And syempre makita mo rin yung rain droplets niya. Napaka-impressive naman, no? Sa video naman, naka 4K 30fps to. At grabe naman yon, kitang-kita yung ulan, no? Tapos napaka-stable naman ng video niya. So far sa experience ko sa camera niya, heto naman yung pinaka-best. Pero don't expect na Vivo X200 quality ito. Pero ang daming benefits. Meron tayong 32 megapixel selfie camera na parang datilis. Napaka-natural yung itsura ko at very detailed naman. Syempre kita-kita yung pores ko dito. Solid naman yung selfie portrait shots natin. Napakaganda ng bokeh, pati na rin yung dynamic range. Sa selfie video natin, naka 4K 30fps na tayo. Lagi ko rin to siya ginamit on this video na to. So kayo na humusga kung maganda ba o hindi. So far sa experience ko, solid naman tong selfie video na to na gawing vlogging camera. Sa verdict ko, in my experience, napaka-solid naman tong device. Pero may mga pros and cons rin tayo na dapat natin ibanggit. Yung pros natin, malakas siya at andito na lahat-lahat. Maganda yung performance niya na nabigay sa atin. Solid ang camera nito. Asahan talaga sa processing ni Vivo. Maraming features na na-implement including yung office productivity like kay Vivo Office Kit. Sa cons naman, lagyan ko na rin si camera kasi even though maganda siya, it is also a disappointment kasi downgrade din siya compared sa predecessor niya na si iQ12 na meron 250 megapixel na OmniVision, 1 inch lahat yan, wide at ultra wide. Meron rin siya 64 megapixel OmniVision, 1 inch again, 3x periscope lens na abot kaya sa 100 times zoom. Even though hindi naman siya big deal sa iba kasi maganda naman image processing niya, but take note, heto rin sa isa sa na-notice ko na madaming sacrifice ni Vivo sa iQ13 para mangin affordable. Take note, China ROM din to siya. Even though naka-install ka rin ng Play Store, marami rin network errors kadalasan sa mga AI features niya, pero ilang taps lang siguro gumana naman. Pero wala rin tong warranty, so expected na pag nasira yung smartphone nyo, then bye-bye ge. In my conclusion, maganda naman tong smartphone na to. Expect lang siguro may drawbacks tayo and some of the drawbacks hindi naman hinder sa atin. Ito yung pinaka-fun to use na smartphones na always palag kahit ano. This conclusion is not just about sa review ng iQ13 but to see kung ano yung potential na kaya ni Vivo i-achieve. But this is also to express my message request rin kay Vivo Philippines team na sana i-release na yung sub-brand na si iQ here in the Philippines. Kasi sabi ng saleswoman sa akin sa SM na lagi na raw to hinahanap yung iQ na smartphone sa kanila. My recommendation, if i-release ng Vivo Philippines si iQ, para affordable naman sa mga masa, at least yung iQ Z series na lang nila o yung Neo series nila. Or pwede man rin na i-recommend ko rin si number series pero optional na lang yun. This is Delfrun. Stay malakas!